Hindi na siya makakalakad pa kailanman. Ang malamig na pahayag nga. Nangungunang doktor sa mundo ay umalingaw-ngaw na parang hatol ngang kamatayan na nakpalubok sa buong Royal Hospital ng Dubai sa kawalan ng pag-asa. Si Prinsesa Alia, ang ipinagmamalaking kaharian, ay biglang naging lumpo. Matapos lamang ngang isang trahedyang aksidente nang halos lahat ay sumuko na, isang dalagang na mula sa Pilipinas ang biglang humamon sa buong modernong medisina sa pamamagitan lamang ng kaniyang nga kamay at ng sinaunang sining ng acupressure at hilot na minana niya sa kaniyang pamilya. Ipinahayag niyang kaya niyang iligtas ang prinsesa na nagdulot ng galit at pangungutya mula sa mga eksperto. Ngunit nang hawakan niya ang malamig na bukong-bukong, nangyari ang hindi inaasahan. Isang himala ang nagsimulang gumulat sa buong royal family ng Dubai at nagpatindig balahibo sa mundo sa gintong liwanag ng isang hapon sa Taglaga sa Paris. Ang internasyonal na racetrack ng kabayo ay nagnining na parang isang maringal na larawan. Ang ingay nga kukong kabayo ay umalingaw-ngaw sa luntiang damuhan kasama ang hiyawan ng libu-libong manonod. Sa gitna ngang maingay na kapaligiran, isang dalagita na nakasuot ng puting pananamit pang kabayo ang namumukot-tangi, parang sinangang araw sa umaga. Iyon si Prinsesa Aliang United Arab Emirates, ang pagmamalaking na royal family at ang tanging tagapagmana na trono. Mula pagkabata, siya ay kilala sa kaniyang talento at matibay na kalooban. Sa likod ng kabayo, ang prinsesa ay hindi lamang isang simbolo ng kaharian kundi isa ring mahusay na atleta na hinahangaan ng mundo. Sa patimpala na iyon, inaasahan siyang mananalo ng gintong medalya. Ngunit minsan nagbabago ang kapalaran. Sa isang iglap lamang nang lumapit ang kabayo sa huling balakid, bigla itong nataranta. At sa isang kisap mata, nawalan ng balanse si Alia. Isang nakakapanindig balahibong sigaw ang umalingaw-ngaw nang siya ay mahulog. Ang kaniyang bukong-bukong ay nasabit sa barandilya ng bakal. Ang malakas na pagbangga ay nagpatahimik sa buong estadium. Ang naniningning na ngiting prinsesa ay biglang naging matinding sakit. Siya ay isinugod sa emergency sa critical na kondisyon. Ang masamang balita ay mabilis na kumalat sa Dubai na nagpabalisa sa buong royal family. Sa gabing iyon, ibinalik ng Royal Private Jet ang prinsesa sa Royal Hospital ng Dubai, kung saan naroon ang mapinakamodernong kagamitang medikal sa mundo. Dun, ang sikat na doktor mula sa England, America, Germany at France ay ipinatawag para sa mahahabang konsultasyon na walang tigil. Ang mapinakamodernong kagamitan ay ginamit mula sa MRI scans hanggang sa pagsukat ng nerve conduction. Lahat ay nakatuon sa isang maliit na pag-asa, ngunit ang huling konklusyon ay malupit na parang talim na kutsilyo na humihiwa sa puso ng mga nagmamahal sa kanya. Ang nerve network sa bukong-bukong ay malubhang napinsala. Ang posibilidad ng pagaling ay halos wala. Si Prinsesa Alia ay maaring hindi na makalakat pa kailanman. Si Sultan Rashid ay nakatayo sa tabi ng kamangang pasyente. Ang kaniyang mga mata ay puno ng sakit. Mahigpit na hawa ni Reyna Mariam ang kamay ng kaniyang anak. Ang luha ay patuloy na bumabaksak. Ang tanging tagapagmana ng kaharian ay nakahiga ngayon ng walang kagalawan. Ang kaniyang mukha ay maputla ngunit mayroon pa ring bakas ng pagmamalaki. Ang buong palasyo ay nalulumbay. Sa labas ng bintana, ang lungsod ng Dubai ay patuloy na nagniningning sa ilaw ng karangyaan. Ngunit sa likod ng maringal na pader ng Royal Hospital, isang trahedya ang bumabalot. Matapos ang nakakapanindig balahibong aksidente sa Paris, ibinalik si Prinsesa Alia sa Royal Hospital ng Dubai sa kritikal na kondisyon. Sa mga sumunod na araw, ang lugar na ito ay naging sentro ng pag-aalala at pag-asa. Hindi nagtipid sina Sultan Rashid at Reyna Mariam ngang anumang halaga upang iligtas ang kanilang kaysa isang anak na babae. Ang manangungunang medikal na eksperto sa mundo ay ipinatawag. Ang mga doktor mula sa England, Amerika, Germany at France ay sunod-sunod na dumating sa Dubai. Nagdala
na mga pinaka-advanced na kagamitan. Ang prinsesa ay sumailalim sa isang serye na mga pagsusuri, MRI scans, nerve conduction studies, electromyography, at intensive rehabilitation. Gayunpaman, matapos ang maraming araw ng konsultasyon, ang huling konklusyon ay nanatili. Ang sistema ng mga nerbiyos sa bukong-bukong ay malubhang napinsala, ang kakayahang lumakad ay halos wala na. Hindi tinatanggap ang kapalaran. Inutusan ng sultan na ipagpatuloy ang paghahanap ng pag-asa sa buong mundo. Ang Royal Private Jet ay patuloy na lumilipad. Dinadala ang prinsesa sa London, Berlin at New York. Sa bawat lugar, ang mga pinakasikat na ospital ay nagsagawa ng imaging at paggamot gamit ang modernong teknolohiya, ngunit lahat ng pagsisikap ay nawi sa wala. Ang pag-asa ay unti-unting naging malabong. Ang masamang balita ay nagpapalala pa ang sitwasyon. Nang ipahayag ang kalapit na kaharian ang pagpapawalang bisa ng kasunduan sa kasal ng prinsesa, ang kasal na minsay itinuturing na simbolo ng estratehikong alyansa ay tahimik na naglaho. Ang desisyong iyon ay hindi lamang sakit ng isang babae kundi isang malakas na suntok sa karangalan ng kaharian. Sa marangyang silid ng pasyente, mahigpit na hawak ni Reyna Mariam ang kamay ng kaniyang anak. Ang kaniyang boses ay nangingini. Anak ko, anuman ang mangyari, hindi kita susukuan. Mahinang iniwas ni Prinsesa Alia ang kaniyang mukha. Ang kaniyang nga mata ay puno ng luha na may matinding kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kalungkutan ng royal family, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa palasyo sa isang nakasarang silid, kung saan ang gintong ilaw ay sumisinak sa gintong pader. Ilang matataas na miyembrong royal family ang palihim na nagpupulong. Ang mahinang boses ay umaling-awngaw. Kung hindi makakalakat ang prinsesa, hindi maring ipagkatiwala ang trono sa isang lumpo. Isang iba pa ang dahan-dahang sumagot, kailangan ng kaharian ng isang malakas na tagapagmana. Ito ang tamang oras upang muling suriin ang karapatan sa pagmamana, napalitan ng tingin ang mga matang lihim na nakalkula. Walang nagsalita ngunit naunawaan ng lahat ang kanilang nais. Hindi sila hayagang sumasalungat sa sultan, ngunit palihim silang nahahanap ng paraan upang maimpluwensyahan ang mapanukala na antalahin ang paggamot, ang mapayo na baguhin ang treatment plan at maging ang mga maling balita ay nagsimulang lumabas. Lahat ay naglalayong guluhin ang tiwala na royal family. Isang lihim na sabwatan ang tahimik na nabuo. Gayunpaman, si Sultan Rashid ay hindi nag-alinlangan. Nakatayo siya sa tabi ng bintana na ospital. Nakatanaw sa lungsod ng Dubai na nagniningning sa gitna ng disyerto. Ang kaniyang boses ay malalim ngunit matatag. Kahit mayroon pang isang kislap ng pag-asa, hindi ko susukuan ang aking anak. Tahimik na tumango si Reyna Mariam. Sa kaniyang mga mata, ang sakit ay halo sa tiwala. Libu-libong kilometro ang layo mula sa Dubai, sa isang tahimik na sulok ng Maynila. May isang dalagang tahimik na naghahanda ng kaniyang bagahe para sa pinakamahalagang paglalakbay sa kaniyang buhay. Siya si Maria Esperanza, 20 taong gulang, isang mahusay na estudyante ng isang prestihiyosong universidad ng medisina. Sa loob ng maraming taon, si Maria ay laging nangunguna sa klase, nakatanggap ng scholarship dahil sa kaniyang sipag at pambihirang determination. Ipinanganak sa isang pamilyang hindi gaanong mayaman, lumaki si Maria sa pagmamahal ng kaniyang ina at lola. Maaga nawala ang kaniyang ama, kaya ang kaniyang inang si Aling Elena ay maagang nagsikap upang mapalaki ang kaniyang anak. Ang sitwasyong iyon ang nagpatibay sa isang dalagang mahinahon ngunit matatag, laging nagnanais na manggamot at tumulong sa mga kapuspalad. Dahil sa kaniyang natatanging academic performance at mabuting pagugali, si Maria ay napili upang lumahok sa isang nursing internship program sa Royal Hospital ng Dubai. Iyon ay isang pagkakataon na pinapangarap ng daan-daang estudyante ngunit ilan lamang ang napipili. Nang matanggap niya ang notification letter, nangini ang kaniyang mga kamay sa tuwa. Para kay Maria, ito ay hindi lamang isang trabaho kundi isang pagbabago sa kaniyang buhay. Sa umaga ng kaniyang pag-alis,
Inihatid siya ng kaniyang ina sa Ninoy Aquino International Airport. Naya. Ang langit ay bughaw na bughaw, ang hangin ay mahinang, nagpapaalon sa mga dahon ng puno. Mahigpit na hawak nga ina ang kamay ng kaniyang anak, ang kaniyang nga mata ay puno ng pagmamahal. Anak, ingatan mo ang iyong sarili, nasaan ka man, huwag mong kalimutan na ikaw ay isang Pilipino. Mahinang tumango si Maria, ang kaniyang nga mata ay lumuluha. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kaniyang lola, na malaki ang impluensya sa kaniyang buhay. Ang kaniyang lolang si Lola Nena ay minsay isang kilalang manghihilot sa isang liblib na probinsya sa Luzon. Ang makamay ng kaniyang lola ay nakapagligtas ng napakaraming mahihirap na tao noong panahon ng digmaan. Mula pagkabata, madalas na nakaupo si Maria sa tabi. Masarap na pinagtsentseng tong kaniyang lola na namamasahe, nag-acupressure at nanggagamot. Ang payat na mga daliri ng kaniyang lola ay tila mayroong mahiwagang kapangyarihan. Bago siya namatay, mahigpit na hinawakan ng kaniyang lola ang kaniyang kamay at nagpaalala, Maria, sa katawan ng tao, laging may daloy ng enerhiya ng buhay. Kung alam mong buksan ito, ang sakit ay gagaling. Darating ang isang araw na makakakilala ka ng isang napakataas na tao na mangangailangan ng iyong makamay. Sa panahong iyon, huwag kang matakot, maniwala ka sa iyong sarili. Ang payo na iyon ay malalim na nakaukit sa puso ni Maria, na naging ilaw sa kaniyang landas. Iilan lamang ang nakakaalam na sa mga taon ng digmaan, minsan nang ginamot ni Lola Nena, ang isang lalaking tagagit ng silangan na malubang na sugatan. Umalis siya na Pilipinas na may malalim na pasasalamat, ngunit ang tunay na pagkakilanlan ay nanatiling isang misteryo. Ang kwentong iyon ay unti-unting lumubog sa alaala na parang isang piraso ng kapalaran na hindi pa nabubunyag. Matapos ang 15 oras ng mahabang biyahe, lumapag si Maria sa Dubai International Airport. Ang tuyong init ng disyerto ay bumalot, nagdala ng pakiramdam na kapwa kakaiba at nakamamangha. Sa harap niya ay ang managlalakihang gusali na kumikinang sa sikat ng araw, ang malalawak na kalsada at ang mamamahaling sasakyan na nakapila sa boulevard. Mahinang bumulong si Maria, ito ba ang Dubai? Napakalayo sa aking bayan. Nang huminto ang kotse sa tarangkahan ng Royal Hospital, hindi niya maiwasang mamangha. Ang gusali ay maringal at kahanga-hanga na parang isang palasyo. Ang marble floor ay makinang, ang mga crystal chandelier ay kumikinang, lahat ay nagpapakitan kapangyarihan at karangyaan. Isang head nurse ang lumapit, tiningnan siyang seryoso. Ikaw ba si Maria Esperanza, ang nursing assistant mula sa Pilipinas? Opo, ma'am. Magalang na yumuko si Maria. Hindi ito ordinaryong ospital, naglilingkod ito sa royal family. Magtrabaho ka ng maingat at bawal magkamali, naunawaan ko po. Sagot ni Maria, ang kaniyang puso ay bumibilis sa kaba. Ang kaniyang mga kamay ay mahinang nangginginig, ngunit ang kaniyang mga mata ay may kislap na determinasyon. Hindi niya alam na sa marangyang lugar na ito, naghihintay ang kapalaran, isang pagtatagpo na magbabago sa kaniyang kapalaran ng isang prinsesa at maging ng buong royal family. Ang mapayong kaniyang lola noon ay biglang umalingaw-ngaw sa kaniyang isipan. Darating ang isang araw na makakakilala ka ng isang napakataas na tao na mangangailangan ng iyong makamay. Mahinang huminga ng malalim si Maria. Lumakad sa malaking pintong Royal Hospital ng Dubai at mula sa sandaling iyon, nagsimulang umikot ang gulong ng kapalaran. Ang maunang araw sa Royal Hospital ng Dubai ay lumipas sa kaba at pagkamangha. Si Maria ay laging maingat sa bawat hakbang, sa bawat kilos. Lahat ng bagay dito ay marangya at mahigpit. Mula sa makinang na mga marble corridor hanggang sa kumikinang na mga crystal chandelier na nakasabit sa matataas na kisame, para sa kaniya, ang lugar na ito ay hindi lamang isang ospital kundi parang isang maringal na palasyo. Sa gitna ng disyerto, kahit na marami pa ring paalala, laging sinisikap ni Maria na gampanan ng maayos ang kaniyang trabaho. Nagsikap siya ng husto, mapagpakumbaba at tapat,
tulad ng kaniyang pinag-aralan. Gayunpaman, sa kaibuturan na kaniyang isip, laging may nararamdaman siyang kakaiba na nahihintay sa hinaharap na parang tahimik na gumagabay ang kapalaran. Isang umaga, nang ang maputlang gintong sikat ng araw ay suminak sa malalaking bintana, mabilis na pumasok ang head nurse sa office. Ang kaniyang boses ay seryoso ngunit nagmamadali. Maria, sumama ka sa akin kaagad. Lumalala ang kondisyon ng prinsesa. Mahinang kumirot ang kaniyang puso. Prinsesa, hindi na atubili si Maria. Yumuko siya, opo, susunod ako. Nang bumukas ang pinto ng silid ng pasyente ng prinsesa, hindi siya naiwasang mapatigil. Sa harap niya ay isang malawak na silid, nilagyan ng pinakamodernong kagamitang medikal sa mundo. Sa paligid ng kama ng pasyente ay ang nasikat na doktor mula sa iba't ibang bansa. Bawat isa ay may mukhang tensyonado. Sa kama ay isang dalagang may pinong mukha ngunit maputla. Iyon si Prinsesa Alia. Nakapikit ang kaniyang mga mata, mahina ang kaniyang pahinga. Kahit na nakdurusa sa pisikal na sakit, ang kaniyang maringal na hitsura ay nakikita pa rin sa bawat linya ng kaniyang mukha. Ang sakit ay muling sumusumpong. Sabi ngang isang doktor na may mabigat na boses, dagdag ngang dosis ng pampamanhid, sagot ng isa pa. Tahimik na nakatayo si Maria sa sulok ng silid, pinakmamasdan ang lahat. Nang mapansin niya ang kaliwang paa ng prinsesa, biglang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Ang paang iyon ay maputla at malamig, ngunit sa hindi malamang dahilan, may nararamdaman siyang kakaiba. Ang masalitang kaniyang lola ay biglang umalingaw-ngaw sa kaniyang isipan. Sa katawan ng tao, laging may daloy nga enerhiya nga buhay. Kapag ang maito ay naharang, ang sakit ay lilitaw. Kung maayos na mabubuksan, ang buhay ay muling mabubuhay. Mahinang huminga ng malalim si Maria, mahina ang kaniyang makamay. Sa harap niya ay ang mga pinakamagagaling na doktor sa mundo. Siya ay isa lamang batang nursing assistant mula sa Pilipinas, ngunit sa kaibuturan ng kaniyang puso, naniniwala pa rin siya sa mga itinuro ng kaniyang lola. Sa mismong sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Sino ka? Nagulat si Maria, isang lalaking may uban, matalas ang tingin sa kaniya. Iyon si Professor Edward Collins, isang sikat na neurologist na British. Ako po si Maria Esperanza, isang nursing assistant mula sa Pilipinas. Sagot niya, magalang na yumuko. Ngumisi siya ng bahagya. Ito ay lugar ng paggamot para sa royal family, hindi internship room. Tumayo ka lang diyan at huwag kang manggulo. Ang masalitang iyon ay nagpainit sa mapisngi ni Maria. Gayunpaman, pinanatili pa rin niya ang kaniyang kalmado. Naunawaan niya na siya ay napakabata pa at wala pa siyang napatunayan. Mula sa gilid ng kama, mahinang iminulat ng prinsesa ang kaniyang mamata. Ang kaniyang boses ay mahina, Ama, ang aking paa, wala akong maramdaman. Mahigpit na hawak ni Sultan Rashid ang kamay ng kaniyang anak. Ang kaniyang boses ay malalim ngunit puno ng sakit. Anak ko, magpakatata ka, gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Sa pagtingin sa eksenang iyon, kumirot ang puso ni Maria, isang dalagang mas matanda lamang ng ilang taon sa kaniya, ang kailangang humarap sa napakalaking kapuspalat. Ang kaniyang mamata ay hindi sinasadyang napunta sa bukong-bukong ng prinsesa, isang matinding pagnanais ang bumangon. Naniniwala siya na hindi pa tuluyang patay ang mga nerbiyos, ngunit may sapat ba siyang tapang upang sabihin ito? Mahinang nanginginig ang mga kamay ni Maria. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kaniyang puso, ang tiwala sa masalita ng kaniyang lola ay patuloy na naniningning. Darating ang isang araw na makakakilala kang isang napakataas na tao na mangangailangan ng iyong makamay. Sa panahong iyon, huwag kang matakot. Mahinang yumuko si Maria, sinasabi sa kaniyang sarili, Lola, siya ba talaga ang tinutukoy mo? Sa labas ngang bintana, ang sikat nga araw ang disyerto ay nagniningning. Sa loob ngang silid ng prinsesa, dahan-dahang nabubunyag ang kapalaran. Ang imaheng dalagang walang kagalawan sa kama ng pasyente
Ang kaniyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa na hindi mapakali ang puso ni Maria. Buong gabing iyon, hindi siya nakatulog. Sa tahimik na espasyo and hospital dormitory, ang payo and kaniyang lola ay patuloy na umalingaw sa kaniyang isipan. Darating ang isang araw na makakakilala ka ng isang napakataas na tao na mangangailangan ng iyong makamay. Sa panahong iyon, huwag kang matakot. Mahigpit na hinawakan ni Maria ang kaniyang makamay. Nangingini ang maito sa pag-aalala, ngunit sa kaibuturan ng kaniyang puso, dahan-dahang lumaki ang isang tahimik na tiwala. Naunawaan niya na kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, marahil ay pagsisisihan niya ito habang buhay. Kinabukasan, nang ang sikat ng araw ng disyerto ay dumaan sa bintana, kinuha ni Maria ang lahat ng kaniyang tapang at pumasok sa silid ng pasyente ng prinsesa. Sa loob, nakatayo sa paligid ng kama ng pasyente sina Sultan Rashid, Reyna Mariam, at ang nangungunang doktor sa mundo. Ang tensyon ay bumabalot sa silid, magalang siyang yumuko, "Mahal na Sultan, mangyaring pahintulutan ninyo akong magsabi ngang isang bagay." Agad na napunta ang lahat ng tingin sa kaniya. Kumunot ang ni Professor Edward Collins. Ang kaniyang boses ay malamig. Ano ang masasabi ng isang nursing assistant sa konsultasyong ito? Kahit na mabilis ang tibok ng kaniyang puso, sinikop pa rin ni Maria na manatiling kalmado. "Hindi po ako doktor, ngunit natuto po ako na tradisyonal na pamamaraan na masay at akupresura na minana ko sa aking lola. Naniniwala po ako na ang nerbyos na prinsesa ay hindi patuluyang nawawalan ng kakayahang gumaling. Mangyaring bigyan ninyo po ako ng pagkakataon na suriin." Nakagulo ang silid. Ilang doktor ang tumawa ng may pangungutya. "Napakakatuwa," sabi ni Professor Collins. "Ang modernong medisina ay sumuko na. Iniisip mo ba na ang iyong makamay ay makakagawa na isang bagay na hindi magagawa na agham?" Yumuko si Maria. Ang kaniyang boses ay mahina ngunit matatag. "Humihingi lamang po ako ng isang pagkakataon. Kung hindi po ito maging epektibo, ako po ang buong mananagot." Matagal siyang tiningnan ni Sultan Rashid. Sa kaniyang maya mata ay halo ang pagdududa at isang maliit na pag-asa. Sa huli, malalim ang kaniyang boses. "Sige, pinapayagan kitang subukan, ngunit sa ilalim ng pagsubaybay ng doktor." Yumuko ng malalim si Maria. "Mahal na Sultan, susundin ko po ang inyong utos." Mabilis na inihanda ang maligamgam na tubig at malinis na tuwalya. Naging tahimik ang silid. Maingat na hinugasan ni Maria ang kaniyang mga kamay, huminga ng malalim upang pakalmahin ang kaniyang sarili. Nanginginig pa rin ang kaniyang mga kamay, ngunit ang kaniyang mga mata ay nagpakita nege determinasyon. Mahina niyang sinabi sa prinsesa, "Mahal na prinsesa, hahawakan ko po ang inyong paa. Kung makaramdam po kayong sakit, mangyaring ipaalam po ninyo sa akin." Mahinang tumango si Prinsesa Alia. Inilagay ni Maria ang kaniyang kamay sa malamig na bukong-bukong ng prinsesa. Ang maputlang balat na parang yelo ay lalong nagpatuon sa kaniya. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata. Naalala ang bawat itinuro ng kaniyang lola. Ang bawat pressure point ay malinaw na lumitaw sa kaniyang isipan. Nagsimula siyang mag-acupressure sa iba't ibang punto sa paligid ng bukong-bukong at mga binti. Dahan-dahan, tumpak at maingat ang kaniyang mga galaw. Sa bawat pagpindot, binabantayan niya ang ekspresyon ng prinsesa. Ilang minuto ang lumipas sa tensyon. Lahat ay pigil ang hininga sa pagmamasid. Biglang mahinang nagsalita ang prinsesa. "Nararamdaman ko ang init." Nagulat si Reyna Mariam. "Anong sabi mo?" "Alia, umiinit ang aking paa." Bulong ng prinsesa. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Nakatingnan ang mga doktor na puno ng pagdududa. Agad na nagsalita si Professor Collins. "Reaksyong pisyolohikal lamang iyan matapos ang masahe. Walang nakakagulat doon." Gayunpaman, maingat pa ring na mamasid si Sultan Rashid. Napansin niya ang maliit ngunit malinaw na pagbabago sa mukha ng kaniyang anak. Dahan-dahang inalis ni Maria ang kaniyang kamay. Pawisan ang kaniyang noo.
ngunit ang kaniyang mga mata ay may kislap ng tiwala. Ito ay simula pa lamang. Mahina niyang sinabi, ang manerbiyos na prinsesa ay hindi patay, nahaharangan lamang sila. Ngumisi si Professor Collins, mga salitang walang batayan sa agam, ngunit sa pagkataong ito, nagsalita si Sultan Rashid. Ang kaniyang boses ay malalim at matatag. Nakita ko ang paasa sa mga mata ng aking anak. Humarap siya kay Maria. Dalagang Maria, kaya mo bang ipagpatuloy ang paggamot? Yumuko si Maria. Ang kaniyang boses ay taos puso. Mahal na Sultan, ibubuhos ko po ang lahat ng aking kakayahan. Matapos ang isang sandaling pag-isip, ipinahayag ng Sultan, bibigyan kita ng 7 araw. Kung sa panahong iyon ay may pagbabago, ipagpapatuloy mo ang paggamot para sa prinsesa. Hinawakan ni Reyna Mariam ang kamay ni Maria. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Mangyaring iligtas mo ang aking anak. Mahinang tumango si Maria, kahit na nanginginig pa rin ang kaniyang puso sa ilalim ng presyon, hindi pa siya nakaramdam ng ganito katatag. Sa kaibuturan ng kaniyang kaluluwa, tila naririnig niya ang malumanay na boses ng kaniyang lola, maniwala ka sa iyong makamay. Mula sa sandaling iyon, formal na nagsimula ang mahiwagang paglalakbay. Isang dalagang nagmula sa Pilipinas na may tiwala at karunungang minana ay pumasok sa pinakamalaking pagsubok sa kaniyang buhay. Matapos ang unang araw ng paggamot, isang maliit na pag-asa ang suminag sa puso ng royal family. Kahit na naramdaman lamang ni Prinsesa Alia ang init sa kaniyang paa, ang resultang iyon ay nagpaya pa rin sa Sultan at Reyna. Kaya, nagpasya ang Sultan na bigyan si Maria na 7 araw na pagkakataon. Hindi lamang iyon isang pangako kundi isang tiwala na inilagay sa karunungan at sinaunang sining ngang pagpapagaling ngang silangan. Sa umaga ngang 2 araw, ang malumanay na sikat ng araw ngang disyerto ay suminag sa malaking bintana ng Royal Hospital ng Dubai. Pumasok si Maria sa silid ng pasyente na may pakiramdam na kapwa kinakabahan at matatag. Mahinang nangingini ang kaniyang mga kamay dahil naunawaan niya na kahit isang maliit na pagkakamali ay maaring maging dahilan upang mawala sa kaniya ang mahalagang pagkakataong ito. Ngunit sa kaibuturan ng kaniyang puso, ang payo ng kaniyang lola ay patuloy na umalingaw na parang isang hindi nakikitang pinagmumulan ng lakas. Tahimik siyang naghanda ng maligamgam na tubig at malinis na tuvalya at nagsimula sa paggamot. Bawat galaw ng acupressure ay ginawa ng maingat, tumpak at puno ng konsentrasyon. Patuloy na binuksan ni Maria ang mga pressure point mula sa bukong-bukong hanggang sa tuhod, umaasang gisingin ang daloy ng enerhiya ng buhay na nahaharangan, naging tensyonado ang silid. Ang mga sikat na doktor mula sa England, Amerika, Germany at France ay nakatayo at nagmamasid na may pagdududa. Sinusubaybayan nila ang bawat galaw niya na parang naghihintay ng pagkakamali upang tuluyang pabulaanan ang sinaunang pamamaraan na iyon. Nang matapos ang paggamot ng walang malinaw na pagbabago, nagsimulang umalingaw-ngaw muli ang mga pamimintas. Sinasabi ngang ilan na pag-aaksaya lamang iyon ng oras. Ang iba naman ay tinuring ang acupressure bilang pamahiin. Ang mga mapanliba na tingin ay nagdulot ng matinding presyon kay Maria. Gayunpaman, pinanatili pa rin niya ang kaniyang kalmado. Naunawaan niya na ang paglalakbay sa pagpapagaling ay hindi maaring madalian, tulad ng isang buto na nangangailangan ng oras upang sumibol. Samantala, sa likod ng marangyang pader na royal family, nagsimulang lumitaw ang mga lihim na sabwatan. Ilang miyembro ng royal family ang hindi nagnanais na gumaling ang prinsesa dahil makaapekto iyon sa karapatan sa pagmamana. Palihim silang nagbigay ngang presyon sa Medical Council na hanap ngang paraan upang antalahin at hadlangan ang paggamot. Sa kabila nito, sa pamamagitan ng kaniyang kataas-taasang kapangyarihan, inutusan ng Sultan ang ganap na proteksyon para kay Maria, tiyakin na ipagpapatuloy niya ang kaniyang tungkulin. Pagpasok ng 3 araw, lalong naging tensyonado ang kapaligiran sa silid ng pasyente. Ang oras ng pagsubok ay lumilipas
Sa bawat oras at lahat ay naghihintay ng isang malinaw na tanda. Huminga ng malalim si Maria. Mahinang ipinikit ang kaniyang mata upang panatilihing tahimik ang kaniyang isipan. Itinuon niya ang lahat ng kaniyang espiritu sa kaniyang mga kamay. Patuloy na nag-acupressure ayon sa pagkakasunod-sunod na itinuro ng kaniyang lola nang pindutin ng kaniyang daliri ang isang partikular na pressure point. Isang mahinang panginginig ang kumalat, patuloy siyang lumipat sa iba pang ma-pressure point. Unti-unting binuksan ang nahaharangang daloy nga enerhiya ng buhay, pawisan ang kaniyang noo, ngunit ang kaniyang mata ay may matinding tiwala. Bigla, isang mahiwagang sandali ang nangyari. Mahinang gumalaw ang hinlalaking paa ni Prinsesa Alia kahit na napakagaan ngunit sapat upang makagulat sa lahat. Nagulat ang mga doktor. Hindi makapaniwala sa nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Agad na muling sinuri ng ilan ang makagamitan, samantala, ang iba ay matinding nagtatalo tungkol sa siyentipikong batayan ng kababalahang ito. Ang pagdududa, pagkamangha, at pagkabigla ay kumalat sa buong silid. Para sa reyna, iyon ay isang himala. Para sa sultan, iyon ang unang sinaneng pag-asa sa paglalakbay upang mabawi ang kinabukasan ng kaniyang anak. At para kay Maria, iyon ang patunay ng karunungang minana na iniwan ng kaniyang lola. Nagsimulang sumibol ang tiwala. Mula sa sandaling iyon, wala nang naglakas loob na maliitin ang dalagang nagmula sa Pilipinas. Kahit na marami pa ring pagdududa at pagsubok sa hinaharap, ngunit ang pag-asa ay nasindihan sa gitna ng disyerto. Matapos ang ikatlong araw ng mahinang, gumalaw ang hinlalaking paa ni Prinsesa Alia, malinaw na nagbago ang kapaligiran sa Royal Hospital ng Dubai mula sa pagdududa at pangungutya. Marami ang nagsimulang tumingin kay Maria ng may ibang paningin. Ang maliit na himalang iyon ay parang isang sina ng pag-asa sa gitna ng malawak na disyerto na nagdala ng pag-asa sa buong royal family. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbabagong prinsesa sa buong palasyo. Hindi maitago ni Sultan Rashid ang kaniyang damdamin. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming arawng kawalan ng pag-asa, ngumiti siya. Tahimik na nagdasal si Reyna Mariam. Ang kaniyang puso ay puno ng pasasalamat sa dalagang nakmula sa Pilipinas. Gayunpaman, ang paglalakbay sa hinaharap ay puno pa rin ng hamon. Ilang Western doctors ang nagsimulang magbago ng salubin ngunit pinanatili pa rin ang pag-iingat. Sinusubaybayan nila ang bawat hakbang niyenge pagunlad ng may partikular na interes. Ang mga konsultasyon ay patuloy na nagaganap at sa unang pagkakataon, ang sinaunang pamamaraan ng acupressure ay seryosong tinalakay. Samantala, pinanatili pa rin ni Maria ang kaniyang mapagpakumbabang asal. Naunawaan niya na ang paunang tagumpay ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay. Araw-araw, maingat siyang naghahanda. Hinuhugasan ang kaniyang mga kamay ng maligamgam na tubig. Pinanatili ang kaniyang isipan na tahimik bago magsimula sa paggamot. Bawat galaw ng acupressure ay ginawa ng tumpak at mahinahon, na parang nakikinig siya sa tibok ng buhay. Pagsapit ng ika-4 na araw, nagsimulang makaramdam ng mas malinaw ang prinsesa sa kaniyang paa. Ang init ay kumalat mula sa bukong-bukong hanggang sa mga daliri ng paa. Iyon ang tanda na unti-unting nabubuksan ang daloy ng enerhiya ng buhay. Itinala nga mga doktor ang pagunlad na ito ng may pagkamangha at ang reyna naman ay naiyak sa tuwa. Lumipas ang ika-5 araw na may lumalaking pag-asa. Ang prinsesa ay hindi lamang nakaramdam ng init kundi nakapagkurba rin ng mahina ang kaniyang mga daliring paa. Kahit na mahina pa rin ang magalaw, iyon ay isang hakbang na itinuturing ng modernong medisina na impossible. Si Maria ay nanatiling matiyaga at maingat, hindi hinayaang maging kampante ang kaniyang tiwala. Kasabay ng mapaunlad na iyon, ang sabwatan sa royal family ay tahimik pa ring nagaganap. Ilang tao ang naalala na kung gagaling ang prinsesa, hindi mababago ang posisyon sa pagmamana. Sinikap nilang magbigay ng presyon sa Medical Council upang suspindihin ang pamamaraan ng paggamot. Gayunpaman,
inutusan ni Sultan Rashid ang ganap na proteksyon para kay Maria, tinapos ang lahat ng panghihimasok. Ang kaniyang pagiging mapagpasya ay nagpatibay sa tiwalang lahat. Mula noon, wala nang naglakas loob na hayagang sumalungat. Unti-unting naglaho ang mapangungutya, napalitan ngang paggalang at pagtataka. Pagsapit ngang ika-6 na araw, malinaw nang nararamdaman ng prinsesa ang paggalaw sa kaniyang paa. Dahan-dahang bumalik ang nagniningning na ngiti sa kaniyang mukha. Ang dating kawalan ng paasa ay napalitan ng tiwala at determination na mabuhay. Hindi lamang pinagaling ni Maria ang pisikal na kalagayan kundi nagbigay rin ng pag-asa sa kaluluwa ng prinsesa. Bawat paggamot ay naging mga sandali rin ng taos-pusong pagbabahagi. Sa pamamagitan nito, unti-unting nalampasan ng prinsesa ang kaniyang maalalahanin dahil sa pagpapawalang bisa ng kasunduan sa kasal at ang takot na mawalan ng kinabukasan. Lumaki ang pagkakaibigan ng dalawang dalaga, pinagtibay ng kabutihang loob at pag-unawa. Pagsapit ng ika-7 araw, sabik na naghintay ang buong royal family ng huling resulta ng pagsubok. Ang kapaligiran sa silid ng pasyente ay seryoso at puno ngang pag-asa. Ang mga doktor, ang sultan, at ang reyna ay naroon lahat. Maingat na binantayan ang bawat galaw ni Maria. Nang matapos ang paggamot, malinaw na naramdaman ng prinsesa ang pagbabalik ng buhay sa kaniyang mga paa. Kahit na hindi pa siya makatayo, malaki ang paggaling ng pakiramdam at kakayahang gumalaw. Iyon ay isang hindi may kakailang patunay sa pagiging epektibo ng sinaunang pamamaraan ng acupressure. Ang tiwala ay napatunayan. Formal na ipinahayag ni Sultan Rashid ang pagpapatuloy ng pagtitiwala sa paggamot kay Maria. Ang mga Western doctors ay nagsimula na ring tingnan ang sinaunang medisina ng may paggalang. Ang pangalan ng dalagang mula sa Pilipinas ay unti-unting kumalat sa internasyonal na komunidad ng medisina. Sa sandaling iyon, tahimik na tumingala si Maria sa kalangitan ng Dubai sa bintana. Ang naniningning na sikat ng araw ng disyerto ay sumisina na parang pagpapala ng kapalaran. Mahina siyang ngumiti. Tahimik na nagpasalamat sa kaniyang mahal na lola na nagpamana sa kaniya ng napakahalagang karunungan. Matapos ang 7 araw ngang pagsubok, ang mapaa ni Prinsesa Alia ay nagkaroon ng mahiwagang pagbabago. Gayunpaman, ang nagpapabalisa kay Maria ay hindi lamang ang pisikal na kalagayan ng prinsesa, kundi pati na rin ang malalim na sakit sa kaniyang kaluluwa. Sa likod ng Maria Vase at mahalagang kagandahan, ang prinsesa ay nalulubo pa rin sa mga sugat ng damdamin na hindi pa kayang pagalingin. Ang mga paggamot ngayon ay hindi na lamang isang paglalakbay sa pagpapagaling ng katawan kundi naging mga sandali ng pagbabahagi at pag-unawa. Sa tahimik na espasyo ngang silid ng pasyenteng prinsesa, ang malumanay na sikat ng araw ay sumisinang sa bintana, nagpapailaw sa pinong mukhang prinsesa, mahinang nag-acupressure si Maria. Bawat galaw ay dahan-dahan at tumpa na parang napapasang ang init ng pag-ali. Dahan-dahang nagbukas ng puso si Prinsesa Alia. Ang unang sakit na kaniyang hinarap ay ang pagpapawalang bisang kasunduan sa kasal. Ang kasal na minsay itinuring na simbolo nga kapayapaan at alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit naglaho lamang matapos ang isang aksidente. Iyon ang nagparamdam sa kaniya na siya ay walang silbi at inabandona. Sa tuwing naalala niya, lumulungkot ang mga mata ng prinsesa. Minsan siyang naging pagmamalaki ng royal family. Isang mahusay at malakas na equestrian. Gayunpaman, sa isang iglap lamang, lahat ay bumagsak. Ang takot ay naging pabigat na unti-unting nagpawalang tiwala sa kaniyang sarili. Tahimik na nakinig si Maria ng may taos puso at malumanay. Hinikayat niya ang prinsesa na tingnan ang kaniyang sarili ng may habag. Ikinuwento niya ang buhay kaniyang lola, isang manghihilot na nakapagligtas ng napakaraming tao sa panahon ng digmaan nang walang pakialam sa katanyagan o kayamanan. Ang kabutihang loob at tiwala ang nakatulong sa kaniya upang malampasan ang mahirap na taon. Ang mas simpleng kuwentong iyon ay umabot sa pusong prinsesa. Sa unang pagkataon matapos ang aksidente,
Naramdaman niya ang kapayapaan na suminag sa kaniyang kaluluwa. Naunawaan niya na ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa titulo o pisikal na kalagayan kundi sa tapang at kalobang bumangon. Unti-unting lumaki ang pagkakaibigan ng dalawang dalaga. Ang isa ay isang prinsesa ng disyerto, ang isa ay isang simpleng dalaga mula sa Pilipinas. Kahit na makaiba ang katayuan at kultura, nakita nila ang pagkakapareho sa kanilang maapuso. Ang mamahinahon na pag-uusap ay nagpawi ng distansya. Nagdala ng init at tiwala kasama ang pagaling ng kaniyang mapaa. Unti-unting bumalik ang ngiti sa muka ni Alia. Nagsimula siyang mag-ehersisyo para sa rehabilitation ng may optimismo. Bawat malit na galaw ay tinala bilang isang tagumpay. Mula sa mga pag-unlat na tila impossible, unti-unti niyang nabawi ang tiwala at kinabukasan. Nayak si Reyna Mariam nang masaksihan ang pagbabago ng kaniyang anak. Napansin niya na si Maria ay hindi lamang isang manggagamot kundi isang nagbigay liwanag ng pag-asa. Ibinigay rin ni Sultan Rashid sa kanya ang malalim na paggalang. Itinuring siyang tagapagligtas ng royal family sa gitna ng marangyang Dubai. Nalampasan ng pagkatao ang lahat ng hangganan ng bansa at kultura. Ang karunungan ng sinaunang medisina ng Pilipinas ay hindi lamang nagpagaling ng katawan kundi nagpatahimik din ng nga sugat na damdamin na tila hindi na kayang pagalingin. Isang hapon, nang ang sunset ay nagpakulayang ginto sa kalangitan ng disyerto, tahimik na tumingin sa malayo si Prinsesa Alia. Sa kaniyang mamata ay wala na ang kawalan ng pag-asa, kundi pagtitiwala at pagnanais na mabuhay. Nakatayo sa tabi si Maria, mahinang ngumiti. Naunawaan niya na ang paglalakbay sa pagpapagaling ay lumipat na sa isang bagong yugto. Hindi lamang iyon himala ng mga kamay kundi pati na rin ang lakas ng kabutihang loob at tiwala sa malayong lugar. Na parang ang kaluluwa ng kaniyang lola ay nagmamasid na kangiti ng buong kasiyahan. Ang buto ng kabutihang loob na kaniyang itinanim nun ay namulala na ngayon sa isang dayuhang lupain. Ang masumunod na araw sa Royal Hospital ng Dubai ay lumipas sa kapaligiran na puno ng pag-asa. Ang pagaling ni Prinsesa Alia ay hindi lamang kagalakan ng royal family kundi pati na rin ang ikinagulat ng komunidad ng medisina. Bawat maliit na pagunlad ay itinala ng may pagpapahalaga at ang pangalan ni Maria ay unti-unting nababangit ng may pagalang. Gayunpaman, mayroon pa ring malalim na lihim na nakatago ang kapalaran, naghihintay ng tamang oras upang may bunyag. Isang umaga na may malumanay na sikat ng araw nang nakahanda si Maria para sa kaniyang pang-araw-araw na paggamot. Isang matandang lalaki ang pumasok sa silid. Siya ay nakasuot ng tradisyonal na damit ng gitnang silangan. May maringal na hitsura ngunit ang kaniyang mamata ay mabait. Iyon si Ginong Hasan, ang matagal ng tagapagbantay ng royal family na naglingkod sa sultan sa loob ng maraming dekada. Tahimik siyang nakatayo at pinagmamasdan si Maria, ginagawa ang mga galaw ng acupressure. Ang kaniyang mga mata ay napunta sa mga kamay ng dalaga, puno ng pagkamangha. Ang matumpa at bihasang galaw na iyon ang biglang nakpabalik sa kaniyang mga alaala. Matapos ang paggamot, mahinay siyang lumapit. Dalaga, saan mo natutunan ang pamamarang ito? Magalang na yumuko si Maria. Sir, natutunan ko po ito sa aking lola. Siya po ay isang manghihilot sa Pilipinas. Nang marinig ito, biglang kumirot ang mga mata ni Ginoong Hasan. Tahimik siya sandali at dahan-dahang nagsalita. Ang kaniyang boses ay malalim at puno ng damdamin. Maraming taon na ang nakalipas. Noong panahon ng digmaan, ako ay malubhang nasugatan habang ginagampanan ang aking tungkulin sa Pilipinas. Noong panahong iyon, isang manghihilot ang nagligtas sa akin gamit ang masahe at acupressure. Kung wala siya, hindi ako makakabalik sa aking bayan. Nagulat si Maria. Bumilis ang tibok ng kaniyang puso nang marinig ang mga salitang iyon. Naalala niyo pa po ba ang pangalan niya? Mahinang tumango si Ginoong Hasan. Hindi ko kailanman malilimutan. Ang pangalan niya ay Lola Nena. Nang marinig iyon, biglang lumuha ang mga mata ni Maria. Iyon ang pangalan ng kaniyang lola.
Isang banal na emosyon ang bumangon sa kaniyang puso na hindi siya makapagsalita. Lola, siya po ang aking lola. Sigaw niya na puno ngang damdamin. Nagulat si Ginoong Hasan. Ang kaniyang mga mata ay napakita ngang kagalakan na halo sa paggalang. Kaya pala apo ka niya. Hindi ko inaasahan na pagtatakpuin tayo ngang kapalaran sa lugar na ito. Noong araw ay iniligtas niya ako. Ngayon naman ay inililigtas mo ang prinsesa ng aking bansa. Talagang isang mahiwagang kapalaran. Mabilis na kumalat ang kwento sa Sultan at Reyna. Nang marinig nila, hindi nila maiwasang maantik. Malalim na nag-isip si Sultan Rashid at nagsalita ng may pagpapahalaga. Hindi lamang ito isang pagkakataon, ito ay kapalaran. Ang iyong pamilya ay nagdala ng pasasalamat sa aming royal family maraming taon na ang nakalipas. Hawak ni Reyna Mariam ang kamay ni Maria, ang kaniyang mata ay puno ng pasasalamat. Ang aming pamilya ay may utang sa iyong lola at ngayon ay muli kang nagliligtas. Napakabanal nito. Yumuko ng may damdamin si Maria. Sa sandaling iyon, tila nararamdaman niya ang presensya ang kaniyang mahal na lola na nakangiti sa malayo. Mula nang mabunya ang lihim, lalong pinahalagahan ang posisyon ni Maria sa royal family. Unti-unting naglaho ang magapagdududa, napalitan ngang pagalang. Ang mga western doctors ay tumingin din sa kaniya ng may ibang paningin, hindi na pagdududa kundi taos pusong pagalang. Tungkol kay Prinsesa Alia, nang malaman niya ang kwentong ito, labis siyang naantik. Para sa kaniya, ang paglitaw ni Maria ay hindi lamang isang himala, kundi isang koneksyon sa pagitan ng nakaraan. At sa kasalukuyan, lalong tumibay ang kaniyang tiwala. Bawat hakbang sa proseso ngang pagaling ay hindi na lamang pagsisikap ngang kaniyang sarili kundi isang pasasalamat sa kabutihang loob ngang isang pamilya sa malayong silangan. Nang hapong iyon, nang ang sunset ay nagpakulay ng ginto sa kalangitan ng Dubai, tahimik na nakatayo si Maria sa tabi ng bintana. Mahina siyang ngumiti. Ang kaniyang mata ay kumikinang sa damdamin. Lola, sa wakas ay naunawaan ko ang iyong sinabi. Ang mataas na tao na iyong tinukoy ay si prinsesa. Patuloy akong magsisikap upang hindi ko kayo biguin. Mahinang humihip ang hangin ng disyerto, nagdala ng malumanay na init na parang tugon mula sa nakaraan. Ang paggaling ni Prinsesa Alia ay naging pinakamalaking pag-asa ng royal family ng Dubai. Matapos ang maraming araw ng matiyagang paggamot, ang magapaang dating walang kagalawan ay dahan-dahang nabawi ang pakiramdam at kakayahang gumalaw. Ang balitang iyon ay kumalat sa buong palasyo na parang naniningning na bukang liwewe matapos ang mahabang madilim na araw. Gayunpaman, ang liwanag, nagapagasa ay sabay ring, nagpasigla sa mga tahimik na ambisyon sa likod, palasyo sa dilim kapangyarihan. Ilang miyembro ngang royal family ang hindi nagnanais na gumaling ang prinsesa. Kung hindi makakatayo si Alia, magbabago ang karapatan sa pagmamana, magbubukas ng pagkakataon para sa kanila na mas mapalapit sa trono. Kaya't palihim silang nahanap ng paraan upang hadlangan ang proseso ng paggamot ni Maria. Nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa loob ng royal family at sa komunidad ng medisina. Mayroong nagsasabi na ang pamamaraan ng acupressure ay pamahiin lamang. Mayroong nagdududa sa kakayahan ng dalagang mula sa Pilipinas. Ang hindi nakikitang presyon ay bumigat sa balikat ni Maria, na nagpatensyon sa kapaligiran sa Royal Hospital ng Dubai ng higit kailanman. Isang umaga, ipinatawag ng Royal Medical Council ang huling pagtatasa. Ito ang tiyak na pagsubok upang matukoy ang pagiging epektibo ng pamamaraan ng paggamot. Lahat ng nungunang eksperto ay naroroon, ang Sultan, Reyna, at ang mga miyembro ng Royal Family ay dumalo rin. Ang espasyo ay naging seryoso at mabigat. Pumasok si Maria sa silid na may kalmadong, hitsura kahit na mahina pa rin ang kaniyang mga kamay sa presyon. Ang kaniyang mga mata ay may kislap pa rin ng determinasyon sa kaniyang puso. Ang payong kaniyang lola ay parang ilaw na gumagabay sa kaniyang landas sa hinaharap. Tahimik siyang nahanda ng maligamgam na tubig,
malinis na tuwalya at nagsimula sa paggamot. Bawat pressure point ay binuksan ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Dahan-dahan, tumpak at puno ng konsentrasyon ang kaniyang magalaw. Lumipas ang oras sa tensyonadong paghihintay ng lahat. Nang matapos ang paggamot, tinulungan si Prinsesa Alia na umupo. Ang buong silid ay pigil ang hininga. Ang mata ng sultan ay puno ng pag-asa. Samantala, tahimik na nagdasal ang reyna. Dahan-dahang inilapa ng prinsesa ang kaniyang paa sa sahig. Huminga siya ng malalim. Itinuon ang lahat ng kaniyang kalooban sa kaniyang paa. Ang sandaling iyon ay tila walang hanggan. At pagkatapos ay nangyari ang himala. Tumayo si Prinsesa Alia. Kahit na mabagal pa ang kaniyang paglakad at hindi pa matatag, ngunit iyon ang maunang hakbang matapos ang aksidente. Nagulat ang buong silid sa matinding pagkamangha. Nagkatinginan ang mga doktor, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang katotohanan sa harap nila ay lumampas sa lahat ng hulang ng modernong medisina. Naya ang reyna sa tuwa. Mahigpit na hawak ng sultan ang kamay ng kaniyang anak. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa kaligayahan. Ang kagalakan ay kumalat sa buong silid. Pinawi ang lahat ng pagdududa at pagtatalo. Ang sandaling iyon ay nagtapos din sa lahat ng sabuatan sa royal family. Sa harap ng hindi may kakailang katotohanan, ang managbabalak ay tahimik na umurong. Humakbang si sultan sa harap. Ang kaniyang boses ay malalim ngunit puno ng kapangyarihan. Maria, nagdala ka ng pag-asa at kinabukasan sa royal family ng Dubai. Mula ngayon, ikaw ang aming tagapagligtas. Ang pahaya na iyon ay umalingaw-ngaw na parang isang makasaysayang palatandaan. Yumuko ang lahat ng doktor upang ipakita ang kanilang paggalang. Ang sinaunang medisina ng Pilipinas ay kinilala sa gitna mismo ng Marangyang Dubai. Mapagpakumbabang yumuko si Maria. Sa banal na sandaling iyon, tahimik siyang humarap sa malayong bayan. Lola, hindi ko po kayo binigo. Ang naniningning na sikat ng araw ay suminag sa bintana, nakpapailaw sa silid na parang pagpapala ng kapalaran. Ang paghaharap sa pagitan ng ambisyon at katotohanan ay natapos na. Ang kabutihang loob at tiwala ang nanalo sa lahat. Ang bukang liwewe ng umagang iyon ay bumalot sa Dubai. Isang layer ng nagnining na gintong liwanag ang sumasalamin sa matataas na gusali at sa malawak na disyerto sa malayo. Sa Royal Hospital ng Dubai, ang kapaligiran ay naging seryoso at madamdamin. Naunawaan ng lahat na naghihintay sila ang isang makasaysayang sandali. Matapos ang maraming araw ngang matiyagang paggamot, pumasok si Maria sa silid ng pasyente na may mataas na konsentrasyon. Mahina pa rin ang kaniyang kamay sa kaba, ngunit ang kaniyang mga mata ay may matibay na tiwala. Mahinang yumuko siya sa sultan, reyna at prinsesa Alia at nagsimula sa huling paggamot. Ang malawak na silid ay naging tahimik. Ang sikat na doktor mula sa iba-ibang panig ng mundo ay maingat na nagmamasid. Ang modernong kagamitang medikal ay nakatayo ng tahimik na parang mga saksi ng isang himala na malapit ng maganap. Mahinang inilagay ni Maria ang kaniyang kamay sa bukong-bukong ng prinsesa. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata, huminga ng malalim at itinuon ang lahat ng kaniyang espiritu. Ang magalaw ng acupressure ay ginawa ng tumpa, sunod-sunod, ayon sa tamang pagkakasunod-sunod na itinuro ng kaniyang lola. Bawat pressure point ay binuksan. Bawat daloy nga enerhiya nga buhay ay tila unti-unting nabubuhay muli. Dahan-dahang lumipas ang oras, pawisan ang noo ni Maria, ngunit matatak pa rin ang kaniyang makamay. Sa kaniyang isipan ay umalingaw-ngaw ang malumanay na payo ang kaniyang lola na parang isang hindi nakikitang pinamumulan ng lakas na gumagabay. Nang matapos ang paggamot, mahinang umurong siya. Lahat ng tingin ay nakatuon kay Prinsesa Alia. Sa tulong ni Maria, dahan-dahang umupo ang prinsesa, huminga siya ng malalim. Ang kaniyang nga mata ay nagpakita ng determinasyon. Ang sandaling iyon ang nagpatahimik sa buong silid. Inilapa nga ang prinsesa ang kaniyang mga paa sa sahig. Sa simula ay nag-alinlangan pa siya,
ngunit pagkatapos ay sa lahat ng kaniyang lakas, ibinigay niya ang lahat sa kaniyang mga paa. At nangyari ang himala, tumayo si Prinsesa Alia, hindi nangangailangan ng tulong ng sinuman. Pinanatili niya ang kaniyang balanse, isang hakbang at isa pang hakbang. Kahit na mabagal pa rin ngunit iyon, ang mga matata na hakbang, puno ng pagmamalaki. Nagulantang ang buong silid sa matinding damdamin. Umiyak si Reyna Mariam, ang luha ay dumaloy sa kaniyang naniningning na mukha. Lumapit ang sultan at niyakap ang kaniyang anak, ang kaniyang boses ay nanginginig sa kaligayahan. Ang mga Western doctors ay nakatayo ng tahimik. Hindi may tago ang kanilang pagkamangha at pahanga. Ang itinuturing ng modernong medisina na impossible, ngayon ay naging katotohanan. Hawak ng prinsesa ang kamay ni Maria. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pasasalamat at paggalang. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Yumuko ang mga medikal na eksperto. Kinikilala ang pambihirang tagumpay ng sinaunang pamamaraan ng acupressure. Ang sandaling iyon ay nagmarka ng pagkakaisa sa pagitan ng modernong medisina at karunungan ng silangan. Maringal na ipinahayag ni Sultan Rashid, Maria, nagdala ka ng himala sa royal family ng Dubai. Mula ngayon, ikaw ay hindi lamang isang tagapagligtas kundi isa ring malapit na kaibigan ng aming pamilya. Hawak ng reyna ang kaniyang kamay. Ang kaniyang mata ay malumanay at puno ng pasasalamat. Para sa kanila, hindi lamang pinagaling ni Maria ang mapaa ng prinsesa kundi iniligtas din ang tiwala at kinabukasan ng buong royal family. Lumapit din ang mga Western doctors upang ipakita ang kanilang paggalang. Kinilala nila ang halaga ng sinaunang medisina ng Pilipinas, itinuturing iyon bilang isang mahalagang kayamanan ng kaalaman ng sangkatauhan. Mapagpakumbabang yumuko si Maria. Sa banal na sandaling iyon, mahinay siyang tumingala sa nagniningning na kalangitan ng Dubai. Tahimik na bumulong, "Lola, nagawa ko po." Ang pagmamalaki ay bumangon sa puso ng dalaga. Ang karunungang minana ng kaniyang lola noon ay naniningning sa dayuhang lupain, nadala ng pag-asa at himala sa isang kapalaran na tila walang pag-asa. Ang sikat ng araw sa umaga ay bumalot sa buong silid na parang pagpapala ng kapalaran. Isang nagniningning na umaga sa Dubai, ang malumanay na gintong sikat ng araw ay kumalat sa buong Royal Garden. Sa marble pathway, matatag na lumakad si Prinsesa Alia. Ang bawat hakbang niya ay patunay ng kaniyang determinasyon, tiwala at himalangang kabutihang loob. Naya ang sultan at reyna sa pagmamasid sa kanilang anak. Ang mga arawng kawalan ng pag-asa ay lumayo na, napalitan ng kagalakan at pag-asa. Upang ipahayag ang pasasalamat, nagdaos ang royal family ng isang maringal na seremonya upang parangalan si Maria, ang dalagang mula sa Pilipinas. Sa harap ng buong royal family at mga internasyonal na doktor, formal na nagpasalamat ang sultan sa kaniya. Hinawakan ng reyna ang kamay ni Maria na may maamong tingin. Niyakap naman ni Prinsesa Alia si Maria na puno ng damdamin. Ang pagkakaibigan nga dalawa ay naging magandang simbolo nga. Pagmamahal sa kapwa at pagunawa. Kumalat ang balita tungkol sa himala sa buong mundo. Ang sinaunang medisina ng Pilipinas ay pinuri, na konektado ng maayos sa modernong medisina. Ang pasasalamat noon ng kaniyang lola ay ipinagpatuloy ngayon na parang isang banal na tali ng kapalaran. Bago umalis ng Dubai, tahimik na pinagmamasdan ni Maria ang sunset sa disyerto. Mahina siyang bumulong sa kaniyang sarili, "Lola, nagawa ko po." Dinala siya eroplano pabalik sa kaniyang bayan na may pagmamalaki na bansang Pilipinas. Ang kuwento ay nagtatapos sa isang malalim na aral. Ang tradisyonal na kaalaman ay isang napakahalagang kayamanan. Ang tiwala at kabutihang loob ay maaring lumikha ng himala at ang kabutihan ay laging makakatalo sa kapalaran. Kung ang kuwento ay umabot sa iyong puso, mangyaring magiwan ng komento, mag-like at mag-subscribe sa channel upang makarinig pa ng maraming makabuluhang kuwento.